Magandang araw mga kamanggagawa. Welcome back sa ating palatuntunan at sa ating programa sa ating YouTube channel, ang Probinsyano sa Manila. Kung inyong mga tatandaan, ang ating second episode, part 1, nung nakaraang mga araw, ay ating pong tinalakay ang tungkol sa National Labor Relations Act, ay yung mga karapatan ng mga manggagawa kung saan inilathala at naandoon nakatala sa NLRA na saklaw ng National Labor Relations Board. So matotal po mga kaibigan, atin lang pong i-summarize na ang sinasabi sa National Labor Relations Act ay ang mga labag sa batas na asal ay hindi pinapahintulutan. No? Yan po ang pinaka-phrase, yan po ang pinaka-buod ng National Labor Relations Act. Kung naniniwala kayo ng inyong mga karapatan o ang mga karapatan ng ibang nilabag, well, dapat kayong agad na makipag-ugnayan sa NLRB upang protektahan ang inyong mga karapatan. No, ganun po, kadalasan sa loob ng 6 na buwan mula nang naganap ang labag sa batas na gawain. Yun naman po, talagang inuulit ko lang at ating binibigay ang buod ang nilalaman ng kabuuan ng National Labor Relations Act. At gusto ko rin pong linawin na ang Batas Pambansa ng Ugnayang Paggawa o ang National Labor Relations Act ay sumasaklaw sa mga empleyado ng pribadong sektor. Ano po? Klaro ho ba? Ng pribadong sektor. Hindi kabilang sa saklaw ng NLRA ang mga empleyado sa publikong sektor. Pag sinabi natin publiko, na yung mga nasa gobyerno po. No? Yung mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ang mga manggagawang agrikultural at katulong, hindi rin po kasaklaw dito. Ang mga independenteng kontratista, hindi rin po. No? Ang mga manggagawa na kasama o diyan kayo nagtatrabaho. Ang mga manggagawang empleyo ng isang magulang o asawa, hindi rin po kayo kasali. Ang mga empleyado ng mga kumpanyang panghimpapawid, kaya ng mga sa aeroplano o sa tren na saklaw sa batas ng kumpanya ng Railway Labor Act, ay hindi rin po saklaw. At yung may mga posisyon sa pribadong kumpanya, kagaya ng mga supervisor, ay hindi rin po saklaw sa NLRA. Sa pakatuwid, para lamang po sa mga pribadong sektor, sa mga ordinaryong manggagawa. Yun ang labor force, ika nga mga kaibigan. Yun naman po, sana'y nagkaintindihan tayo tungkol doon ating unang natalakay sa part 2 ng ating episode dito sa Probinsyano ng sa Manila. Ngayon po, ito na po yung second part sa mga karapatan ng mga manggagawa na ating talakayin. Ano po? Ito po yung mga batas na nangangalaga sa karapatan ng mga manggagawa. Sinabi ko na po sa inyo noong nakaraang episode natin sa part 1 ng episode 2 ay meron tayong mga batas na nangangalaga sa mga karapatan ng lahat ng mga manggagawa. Now, ito po'y kalahatan na po. Una po, sa Artikulo 13 or Article 13 sa ating saligang batas, ang katarungang panlipunan at ang mga karapatang pantao sa paggawa. So, klarong-klaro po yun mga kaibigan, mga kapwa manggagawa. Ano po? Section 3 po, dapat magkaloob ang Estado ng lubos na proteksyon sa paggawa. Sa lokal man at sa iba yung dagat. So, local or abroad. So, dapat merong proteksyon galing sa ating pamahalaan. Organisado man o hindi, kung kamukha nung sinabi natin sa NLRA, kung inyong matatandaan, na pinapayagan at pinapahintulutan at sinusuportahan ng ating gobyerno na ang mga ordinaryong manggagawa ay pwede silang bumuo ng organisasyon o ng isang union para maisa ang kanilang boses at sila ang makikipag-usap at makipag-negotiate sa mga kumpanya. Kaya po, sasaklaw po sa Article 13 ng ating saligang batas, sinasabi po kahit na hindi organisado o organisado na grupo, ay dapat itaguyod ang puspusang employment at pantay ng pagkakataon sa trabaho ng empleyo para sa lahat. So, klaro po sabi ko na sa inyo na meron talagang mga batas na sumusuporta at nangangalaga sa karapatan ng manggagawa. Kaya nga po, yung ating mga aktibong miyembro
ng mga organisasyon or labor organization, to be clear, ay talaga po ito po yung mga sinusulong nila. Kasi po ramdam nila na merong batas, merong mga benepisyo at karapatan ang bawat manggagawa, lalo na yung mga rank and file, ngunit napakasakit isipin at hindi ito binibigay at hindi nila ito natatanggap at hindi nila ito na-enjoy mugaling sa kanilang mga employers. Kaya nga, karapat-dapat lang din po, kaya nga pinapayagan at pinapahintulutan ng NLRA isang act para magkaroon ng isang boses ang mga oppressed or ang mga manggagawang pinagsasamantalahan para makipag-usap dun sa management ng kumpanya. Kasi nga po, may mga karapatan nga. Sabi ko na sa inyo, meron at meron. Kaya nga dito pa lang, sa simula pa lang ng ating second portion ng second episode, kagad-agad na sinasabi na dapat itaguyod ng Estado ang manggagawang prinsipyong hatiang pananagutan ng mga itinadhana ng ating saligang manggagawa at mga employer at ang mga batas preferensyal na paggamit ng voluntaryong pamamaraan sa pagsasayos ng hidwaan. Kung kailangan ayusin pagsasayos ng hidwaan. Kabilang ang konsilasyon, yung consultation, ang may karoon ng reconciliation at dapat ipatupad ang pagtalima rito na sa isa't isa. Hindi lang sa may-ari, sa employer, hindi pati na rin po doon sa labor force, sa mga manggagawa upang maisulong ang katiwasian ng industriya ng manggagawa. Kaya nga palaging naandyan yan, kahit saang gobyerno ka pa, kahit saang bansa ka pa, liban lang siguro doon sa mga communist o mga anarkiya, ay hindi na natin saklalang kung ano talagang merong karapatan ng mga manggagawa doon, kung paano nila tinahandle ang labor, ang kanilang labor management sa kanilang manggagawa. Pero dito po sa atin sa Pilipinas, particular, meron po Article 13 ng Saligang Batas ay nagsusuporta at nangangalaga. Isa lang po muna yan mula sa ating Saligang Batas, ang Article 13. So dapat rin, sabi sa Article 13, na regulahin ng Estado ang ugnayan ng mga manggagawa at ang mga employer dahil sa pagkakilala ng karapatan at ang paggawa ng karampatang bahagi nito sa mga bunga ng produksyon at sa karapatan ng mga negosyo na makatuwirang tubo at sa mga pamumuhunan at sa paglawak at paglago ng negosyo. So dapat tulungan, give and take, ika nga. Meron ang problema, pera de los buenos, sa ating mga may-ari ng mga kumpanya, gustong kumuha, gustong kikita kagad, kitang lugaw talaga, no? Yung talagang gagamitin ang serbisyo, ang lakas, ang dugo, ang pawis ng mga manggagawa para kumita ng malaki. Hindi hatian, hindi nawawala ang prinsipyo ng Article 13 na sinasabi dapat na balanse, bahagi, karampatang bahagi ng bunga ng pangaproduksyon. So pag ikaw may negosyo, ikaw may kumpanya, hindi mo naman magagawa yan kung wala kang mga manggagawa. Diba? Klaro ho yan. Ilagay na lang natin sa isang pagawaan ng inumin. Kung wala kang mga manggagawa dyan, hindi ka makakagaroon ng produkto mo. So, dapat para sa ating mga employers, para sa ating mga may-ari na mga negosyante, dapat isalang-alang nyo rin yung mga serbisyo. Huwag nyo ilagay sa mga isip nyo kasi karamihan sa ating mga negosyante, karamihan na, hindi ko sinasabi lahat, karamihan, ang iniisip nila, ang kanilang mga manggagawa ay binabayaran lang nila. That's it. No more, no less. Hindi nila iniisip ang moral at ang mga moral na responsibilities, ang moral responsibilities, ang psychological responsibilities at ang effort at ang karapatan at ang ambag ng mga manggagawa sa kanilang negosyo. Kung walang manggagawa, wala kang produkto. Kung wala ring mga namumuhunan, walang kumpanya, wala rin trabaho yung mga manggagawa. So give and take dapat. Kaya nga sinasabi sa ating saligang batas sa Article 13 na dapat balanse. No? Kaya nga noong 2014 ay naglabas ang Bureau of Working Conditions ng Department of Labor and Employment ng isang handbook
yung mga active na mga miyembro ng mga labor organizations, alam ko very aware kayo tungkol sa mga ito, yung mga HR ng mga kumpanya, aware kayo dito kasi ang Department of Labor and Employment ay palagi naman nag-iimbita kung sakasakaling meron silang mga bagong panukalang nilalabas ng mga handbook. Noong 2014, merong nilabas ang Bureau of Working Conditions ng Department of Labor and Employment na isang handbook. Tungkol ito sa mga benepisyo ng mga manggagawa ayon sa batas. So, pag sinabi nating benepisyo, isa yan na way, na pamamaraan na ang ating pamahalaan ay nangangalaga sa mga karapatan ng manggagawa. Di ba po? Kaya nagkaroon ang Bureau of Working Conditions ng Department of Labor, nagpalabas lang ng handbook para malaman at i-distribute ito sa lahat ng mga kumpanya at meron silang mga information dissemination na ginawa. Meron pang mga commercials sa TV ads, sa radio ads, meron pang printing na nasa newspaper at lahat-lahat na. So, bumibisita sila sa mga kumpanya, lalo na yung mga malalaking kumpanya na merong mga nagtatrabahong maraming tao. At talagang ang information, disseminate nila ito para malaman. Noong pang 2014 ito, that was like 10 years ago. No? 10 taon nang Kaya dapat aware na ang ating mga may-ari ng kumpanya, yung management ng kumpanya na nagpapalakad at nagpapatakbo at nagmamanage nagmamando sa mga manggagawa. Di ba po? So, para tuloy-tuloy tayo mga kaibigan at mga kamanggagawa, eto. Ang Republic Act number 6727 o ang Wage Rationalization Act. Isa yan sa inilabas ng Bureau of Working Conditions ng Department of Labor and Employment sa kanilang handbook. Anong sinasaklaw at anong nilalaman ng Republic Act number 6727 o mas kilala sa Wage Rationalization Act? Dito po, nagsasaad ng mga mandato para sa pagsasaayos ng pinakamababang sahod o ang minimum wage na naaangkop sa isang pang-industriyang sektor. So, meron ng minimum wage. Alam ko po, lahat tayo aware sa minimum wage. At bawat region, merong minimum wage. Ang NCR, iba ang minimum wage sa Region 3, sa Region 4A, at blah 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 lahat ng regions. At yung minimum wage na yon sa bawat region ay nagkaiba-iba rin. Merong pang-industriyang sektor na kinabibilangan ng hindi pang-agrikultura, non-agriculture, plantasyong pang-agrikultura, yung mga plantation, kagaya ng mga sugar plantations. Ewan ko nga kung meron ba sila talaga nito or yung mga nagtatrabaho o mga manggagawa dyan sa mga plantasyon, kung talaga bang meron silang minimum wage o kaya baka mamaya kung minimum wage nila 300 or 400, binibigyan lang sila ng 250 or 300. Dahil balikan natin, kapit patalim si Juan de la Cruz, mas maigi na yung may 200 kaysa sa or 250 kaysa 300 na wala naman, tatanggalin naman na. Yun yung mga kaibigan. Kaya ang pinaka-purpose natin para malaman ninyo, no? May siwalat at malaman ninyo kung ano talaga yung mga karapatan. Dagdag pa natin yung mga pang-agrikultura at di pamplantasyon. Yung mga hindi pamplantasyon, kamukha ng mga pagawain na yari sa kamay. No mo. Pero pang-agrikultura pa nila, gawa ng abaka, banig, diba? Yung mga ganon. Meron kasing mga kumpanya na may mga pagawaang ganon. Imbis na makina, hobby ang ginagamit, kamay ang ginagamit. At ang pag-siservisyo, yung services, yung nagiging manpower services kayo yung binibigay, tao, lakas ninyo yung ginagamit. At depende po rin po sa bilang ng mga manggagawa o puhunan ng taunang kita sa ilang mga sektor, nakabase ang Republic Act number 6727 o ang Wage Rationalization Act. So much better, ang pinakabuod nito ng Republic Act number 6727, ang Wage Rationalization Act, ay dapat malaman natin kung magkano ang minimum wage sa lugar o rehiyon kung saan ka namamasukan. Ano po? Kung ang minimum wage, madali lang po yan I-type nyo lang po yan kahit nasa cellphone. Lahat tayo may cellphones na. Pwede nyo i-type
I-google nyo lang, type nyo minimum wage kung saang lugar kayo at ang region kayo, malalaman nyo na po yun. Lalabas na po, magpapop up dyan ang minimum wage sa inyong lugar. At naintindihan po. At sana'y nakatulong po yung Republic Act number 6727 o yung minimum wage na mas kilala, mga kaibigan at mga kamanggagawa. Dagdag natin sa Article 94. Artikulo 94 ng Saligang Batas. Dagdag na bayad tuwing pista opisyal. Ito po'y tumutukoy sa bayad sa isang manggagawa na katumbas ng isang araw na sahod kahit hindi pumasok sa araw ng pista opisyal. Usually, kadalasan nangyayari ito at binabayaran pag regular holiday. Sinabing regular holiday, yung pinaka-basic natin, New Year, 25, Pasko, holidays, yung mga Good Fridays, yung dinideklara ng presidente through executive order ng mga regular holidays. Hindi papasok, pero may bayad. Pero kung kailangan pumasok, double pay. So yun po yun ang isa sa ating mga batas na talagang kumakalong sa ating mga manggagawa. Doon din sa Article 91 at Article 93 hanggang 93, no? 91 to 93. Artikulo 91 hanggang 93. Dagdag na bayad tuwing araw ng pahinga o special day. So, ibig sabihin, yun yung premium day. Ibig sabihin, karagdagang bayad sa manggagawa sa loob ng 8 oras na trabaho sa araw ng pahinga at special days. So, kung special day, pahinga mo, day off mo, pinapasok. Siyempre, dagdag na trabaho. Kailangan bayaran yun. Pinapasok ka eh. So, saklaw din yan, mga kaibigan. Pinoprotektahan tayo dyan. Meron tayong batas para dyan. That is, under sa Article 91 hanggang 93. Sa Article 87 ng mga kaibigan, Artikulo 87, ito po'y nagsasaad na dagdag na bayad para sa trabaho ng lampas sa 8 oras o overtime. Sa masamang palad, merong mga kumpanya na minsan hindi nagbibigay ng overtime. Gusto lang na pagtrabahuin ng kanilang mga trabahante, pero hindi nagbibigay ng overtime. Kung magbibigay man, may kaltas pa. Yun yung pinaka-worst, mga kaibigan. I'm talking based on my knowledge. Alam ko yun. May nangyayari talaga. At isa yan sa naghikayat sa akin bakit makabuo ng ganitong channel sa YouTube. Kasi sa lahat naman tayo, hindi natin i-deny. Palagi naman tayong nanonood. YouTube na ng TikTok o whatever. Diba? Pero, walang konting-konti ang nagtatakel sa mga ganitong content. Kasi parang boring nga. OA, whatever, how we call it. But this is the reality. Reality check. Reality fact. Marami ang nagsasuffer sa mga sitwasyon ito despite pa na kahit kaano kadami ang batas ng Pilipinas na nagpoprotekta sa mga manggagawa. Yun yung napakalaking question mark, no, sa akin, mga kaibigan at mga pamanggagawa. So, overtime, yun, Article 87. So, suportado tayo at protektado tayo para maklaim natin yung overtime na ginawa natin, pinagtrabahuan natin. Sinabing overtime, the hours rendered beyond 8 hours. Kasi basic sa atin, mga kaibigan, 8 hours muna yung 8 regular hours. And after that, beyond that 8 hours, that is overtime. And ang computation yan, kung ordinary overtime, it's 125% of your basic hourly pay. Alright? Gets nyo? Under sa Article 87. At Article 86, Artikulo 86, dagdag na bayad sa pagtatrabaho sa gabi or night shift differential.
So, karamihan sa ating mga manggagawa, hindi nila masyado ito pinapansin. Napakasimple po. Pag sinabing night shift differential, ito ay karagdagang bayad sa pagtatrabaho sa gabi na hindi bababa sa 10%, 10% of your daily rate or hourly rate na lang ng kanyang regular na sahod. Yes. Sa bawat oras na ipinagtatrabaho sa pagitan ng ika-10 ng gabi hanggang ika-6 ng umaga. So, ibig sabihin, pag ikaw pinapasok o yung duty mo, yung schedule mo, yung shifting mo is from alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi. Or 8 hours hanggang alas 2 ng gabi. 6 to 2. No? So, pagsimula ng alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, meron kang 4 na oras na differential additional 10% para sa hourly rate mo. Minsan, baliwala na lang yan. At ang pinaka-worst nito, yung mga drivers. Karamihan sa mga biktima at hindi nila na-enjoy ito, yung mga drivers po natin. Lalo na yung mga nagbibiyahe. Ewan ko kung paano na ginagawa yun, paano kino-compute. Diba, alam naman natin, by bus, kung by land yung biyahe, driver ka, konduktor ka, nagbibiyahe kayo all the way 24 hours, palitan kayo ng pagmamaneho ng bus. So, pagdating ng alas 6 hanggang alas 10 hanggang alas 6 ng umaga, dapat may 10% differential kayo. 10%, additional 10% per hour doon sa hourly rate mo. So, nasa Article 86 po yan ng ating saligang batas. Kaya, hindi po yan, kayo po protektado. Kailangan yung mag-claim. Ulitin ko, minsan, ito yung nagiging rason bakit nagkakaroon ng mag-organize ang mga manggagawa dahil yun nga, yung mga kanilang mga karapatan at kanilang mga benepisyo ay hindi na ibibigay sa kanila ng mga kumpanya. Ano po? Now, punta tayo sa Article 96. Artikulo 96, ito po yung mga service charges, mga kamanggagawa. Lahat ng manggagawa dapat sa isang establishmento o kahalintulad ito na kumokolekta ng service charges ay may karapatan sa isang pantay o tamang bahagi sa 85% o bahagdan ng 85% na kabuuang koleksyon. No? May mga service charges minsan may mga kumpanya, may mga establishmento na nanghihingi ng service charges. Ang kadalasang kumukolekta ng mga service charges ay kagaya ng hotel, kainan o restaurant, nightclub, mga cocktail lounges at mga kagaya nito. So, ang mga kaibigan nating mga manggagawa ay dapat meron silang porsyento dito, no, sa mga service charges. Liban dun sa sahod nila. Dapat alam dito ng management ng mga hotel, ng mga nabanggit ko, kainan, restaurant, nightclubs, kung meron kayong mga service charges. Kung nangungulekta kayo ng service charges galing sa inyong mga kliyente at mga practitioner o mga nag-check-in or diyan natutulog, gumagamit ng inyong mga rooms or kumakain, nagda-dine-in sa inyong mga restaurant. At hatiin na naman natin ulit, may part 3 ang ating second episode. Last natin na talakayin mga kaibigan at mga kamanggagawa, yung service incentive leave. Ito po yung huli natin sa paksang ito, ang second part ng second episode. Ang service incentive leave or SIL ay under sinasaklaw ng Artikulo 95. Ang bawat manggagawa na nakapaglilingkod ng hindi kukulangin sa 1 taon ay dapat magkakaroon ng karapatan sa taunang service incentive leave or SIL na 5 araw na may bayad. Hindi sinabi regular man or contractual. As long as na sumobra ka na ng 1 taon. Dito mga kaibigan tayo magtatalo talaga. Maraming mga kumpanya ang hindi nagbibigay ng SIL sa kanilang mga manggagawa.
Para sa kanila, lugi sila. Para sa kanila, hindi na dapat. Para sa kanila, sayang yung pera na ibabayad namin, na wala yung tao, magbabayad sila ng 5 araw sa hindi pumasok na manggagawa nila. So pala atin pa yung i-expound sa susunod kasi medyo mahaba-haba na rin po ang ating second episode, no? Part 2 ng second episode. Pero tuloy pa rin natin po ang karapatan, ang mga batas na nangangalaga sa karapatan ng mga manggagawa sa susunod, sa third part ng ating second episode po. Pakatandaan, ang huli nating na-mention, ang huli nating natalakay, ang Service Incentive Leave, SIL, na dapat ibibigay at ma-enjoy ng mga manggagawa na meron silang 5 araw na may bayad kung sila ay namamasukan na mahigit ng 1 taon sa isang kumpanya. Mga kamanggagawa, salamat po at kita-kita ulit tayo next time sa ating third part ng second episode tungkol pa rin to sa batas na nangangalaga sa lahat ng mga manggagawa. Salamat po sa pagtangkilik at sana'y maibigay nyo rin, ipaalbigay alam sa inyong mga kaibigan, ating mga kaibigan na meron pong channel sa YouTube na ganito mga kaibigan at mga kamanggagawa na ang tinatalakay yung mga karapatan ng manggagawa dito sa ating bansa. Hanggang susunod na episode, maraming salamat, magandang araw.